Isang direktang tanong, bakit ka nagpa-sexy? Bakit ka nag-bold? Nabigla din ako. Yung bang gusto kong mag-artista, sabi ko naman, oo, gusto ko. Willing ka bang maghugot-hubad? Kailangan ikama ko muna ng director or producer. Willing ako, basta ako ang bida. Pumayag ako, hugot-hubad. Yung unang lalaking minahal mo, Hindi ko minahal. Niyaya ako sa bahay nila. Then, kinulong na ako. Hindi natin maiwasan pag tumigas yung ari ng lalaki. Tapos na ipasok. Anong mangyayari sa akin? Di ba wala? Kung nagawa nila sa ibang artista yon, sa akin hindi. Pero naranasan kong mag-drugs. Kasama ko yung mga co-actors. Niyaya ako, pinatikim sa akin. Ako naman si tanga, tumikim. ano yung pinatikim sa'yo? Siya po. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Yes! Andito pa rin ako ngayon sa Tumawini. Nako, nakakaloka. Ang ganda talaga ng lugar nila rito. Dito sa Isabela. At anong simbahan ito? Saint Matthias. Saint Matthias. Napakaganda ng simbahan na ito. Na kung saan ito yung nakikita sa? Sa Wow Philippines, sa TV, sa Patalastas, lagi. Ayun. Ang ganda po rito at syempre pa dito ipinanganak ang ating kaibigan na si Vida Verde. Marami tayong itatanong sa kanya syempre pa kung ano na ang kalagayan niya rito sa Tumawini matapos na talikuran niya ang showbiz world. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa anong panig ng mundo. Yes! Magandang araw po sa inyong lahat. Kung anumang araw o oras na dumarating sa inyo at napapanood ninyo ang aking vlog na ito. Sa mga taga-abroad, maraming salamat. Sa mga taga-Pilipinas, thank you so much. Nako, imagine, mula sa Maynila hanggang dito sa aking kinalalagyan, 9 na oras kaming naglakbay para puntahan sa Isabela, Tumawini ang ating friendship na si Vida Verde. Please welcome Vida Verde. Hello, Morley. Magandang araw sa iyo, Vida. Magandang araw din sa lahat, pati sa mga nanonood. Naku, napakalayo pala nito, no? Buti nga 9 hours eh. Naabot pa nga ng 12 hours kung minsan. So, swerte pa kami Swerte noon. kami. Dahil sinakyan namin yung bus na express. Oo, yung tinatawag nilang first class. Pero at least dito, sulit naman dahil napakaganda ng inyong lugar at napakainit ng pagtanggap mo sa amin dito. Thank you, Morley. Yun lang ang nakayanan ko. Okay, Vida, punta na natin ang ating totoong kwentuhan. Kumusta ka na? Ano na mga pinagagawa mo ngayon? Nako, sa ngayon, after nang nangyari sa akin, yung pagkakasakit ko ng cancer, tapos na opera ng gallbladder, then na-ICU pa ako dahil sa heart failure. Okay naman, still alive and kicking. Masaya ako.
maraming beses na nalagay sa bingid ng kamatayan ang buhay ni Vida Verde. Kung ilang beses siyang nagkasakit, maya-maya aalamin natin yan. Pero paano nga ba nagkaroon ng puwang sa showbiz world ang isang Vida Verde? Paano ba nagsimula ang iyong showbiz career? Bata pa lang ako, talagang pangarap ko ng mag-artista. Nung high school ako, pag nanonood kami ng pamilya ko sa sinehan, pumupunta kami sang pamilya kami niyan. Umiiyak si Snooki noon, nasa isip ko lang, sabi ko mas magaling ako dyan pag ako ang gumanap dyan. Yan ang lagi kong nasa isip. At pangarap ko talaga maging artista. Then, lumuwas ako ng Manila, nakita kami ni Direk Baby Navoa at saka nung producer ng Nene sa isang restaurant. May kumislap daw sa mukha ko. Nakita niya yon. Sabi niya, ito ang Nene. Yun ang producer doon sa director. So, dilapitan ako ng director. Tinanong ako kung gusto kong mag-artista. Sabi ko naman, oo, gusto ko. Tapos sabi niya, willing ka bang maghubot-hubad? Willing ako, basta ako ang bida at walang kama. Kasi ang noon, pagka maging bida ka, tapos bold ang ginagawa mo, kailangan ikama ko muna ng director or producer, gano'n. Diniretsa ko sila na basta walang kama. Pumayag ka. Pumayag ako, hubot-hubad. Yun, kaya ako yung nakuhang Nene. Ang unang pelikula mo ay Nene. Ito yung Yes, solo oo. movie mo na Nene. Oo. Isang paglalantad. Nene, batang-bata, pinalabas 17 years old. Pero ang katotohanan ay 25 years old ako noon. 25 years old ka na noon. Oo. At ngayon lang po namin ikukuhento, habang ginagawa niya ang Nene at pinalabas na virgin pa siya that time, ay meron na siyang anak. Yes. Kwentuhan mo nga kami, paano ka napapayag na itago yung anak mo? Walang alam ang mga director, walang alam ang producer na may anak na ako. Kasi ang nangyari dyan, yung parang lumuwas ako ng Manila, then syempre bagong salta, wala akong mapuntahan. Tapos may nakilala akong isang lalaki, karoon ako ng anak doon. Kinulong ako sa bahay nila. Yung unang lalaking minahal mo, Hindi ko minahal. Niyaya ako sa bahay nila. Then, kinulong na ako hanggang sa... nabuntis ka. Oo, na-inlove na rin ako sa kanya. Ganun. Ilan ba naging anak mo? 3. 3 ang anak mo. Iba-iba ang ama? Oo. Kasi yung una, dala ng kabataan. Tapos yung pangalawa, syempre, gwapo. Kaya, na-inlove ako doon. Yung pangatlo, yung Kasama mo pa ngayon. hindi na pero sinusuportahan pa rin ako hanggang ngayon. Okay, bago natin puntahan uli yung mga past love mo, ay balikan muna natin ang pagiging nene mo. So, 25 years old ka na at ginawa kang 17 years old. Yes. Ano reaction mo? Nahihiya ako kasi sabi nila, pag may nag-interview sa akin na reporter, kailangan sabihin ko 17 years old ako. So pag tinatanong ako ng reporter, naniniwala naman sila pero ako kinikilabutan. Kasi parang hindi kasinungalingan. Siyempre yung mga kamag-anak ko, yung mga kakilala ko, siyempre sasabihin sa akin sinungaling ako. Pero pinanindigan ko na rin dahil ako si Nene. Ano yung experience mo nung ginagawa mo yung pelikulang Nene? Nandyan yung nag-birthday ako sa shooting namin, kalagitnaan ng island. Malayo sa Kabihasnan, birthday ko. Hindi alam nung director ni Daria Ramirez, ni George Strigan, anong iririgalo sa akin. Paanong sorpresa, wala naman kaming ano. Ang ginawa nila, nakakita sila ng ng magandang parang cake na tae ng kalabaw. Dumi ng kalabaw, Oo. oo. Tapos, Ilagyan nila ng kandila. Tapos yun ang inano nila sa akin. Kinantahan ako ng happy birthday. Tapos nung hihipan ko na yung kandila, naamoy pupo ng kalabaw. tapos anong reaction mo? Tapos nung hinipan ko yung kandila, sabi sa akin, huwag mo nga hawakan ha, huwag mo kakainin. Tapos yun nga, sinabi na nila nung matapos kong hipan, tayo nga yung ng kalabaw. Kakatawa naman talaga. Yung ibang experiences Oo, yun na. ibang-iba talaga. Pero sa totoo lang, sa ginawa mong pagpapasexy, ano reaction ng family mo? Mga uncle ko nagalit sa akin. May isa akong uncle na pag magmamano ako, ayaw niya. Parang masakit sa akin yun. Tapos yung mga kapatid ko, nakikipag-away sa school. Dahil bold star nga ako. Yung kapatid mo, bold star, gano'n. Nabubuli. Gano'n. So nasaktan ka rin nun? Oo naman. Iniiyakan mo yun noon? Oo, grabe, sobra. Hiningi mo ng sorry sa kanila yan? Oo naman. Paano yung reaction nila nung sinasabi mong sorry ha kasi nag-uhubad ako? Hindi ko na sabing sorry, kundi yung nararamdaman nila sa gawa. Parang pag gusto nila ng damit ko, bibigay ko. Ang mga friends mo, iniwasan ka ba? Tinukso ka ba? May nambuli ba sa'yo?
Wala. Malawak ang pang-unawa ng mga kaibigan ko. Yung sa Bolt, alam naman nila na hindi totoo yung iba. Naggulat lang ako at nagtataka ako. Nasa military ang tatay mo. During that time na magpa-sexy ka, paano niya natanggap to? Hindi ako nagpapakita sa kanya matagal. Hanggang sa na-open na rin na siguro tanggap niya na ganun ako. Siguro napapanood niya yung iba, nababalitaan niya yung siguro na ano niya na hindi ko ginawa yung ganun. Na art lang talaga yung Paghuhubad mo. Pero may mga offers ka na magpenny ka. wala naman. Basta maghubad lang. Pakita nila yung script sa akin. Okay naman sa akin. Tapos may pumping. Pero sasabihin nila sa akin na kita yung tape. Scotch tape ko yung yung baba ko. Kita yung scotch tape pakitanggal yung ganon. Gagawin ko ng paraan. Kukuha ako ng pentel pen. Gaganunin ko yung scotch tape. Parang maging pubic hair. Isang direktang tanong, bakit ka nagpa-sexy? Bakit ka nag-bold? Nabigla din ako. Yung bang sinabi sa akin na payag ka bang magbubad sa pelikula? Alam ko naman na hindi sila papayag na ganun-ganun na lang. Sino ba ako para tanggapin nila na na maghuhubad ako tapos walang mangyayari? 'Di ba? Tapos gagawin pa akong title role. Kaya sabi ko, sige payag ako kung bida ako. Para huminto na lang sila ganun. Kinagat nila. Sige, pinapirma na ako ng kontrata. Ako yung nagulat na pag naglalakad ako nakahubad sa shooting, parang wala akong ulo. Kasi napasubo na ako, ganun. Hiyang-hiya ka rin. Oo. Ba't ba ako napao? Bakit nila tinanggap, ganun? Hindi ko akalain na gusto pala nila ako. Marami ka rin mga pelikulang ginawa. Bukod sa solo movie mong Nene, nagawa mo rin yung Desperada, Katalik, Rosalie 19, Katawang Lupa. Ano-ano pa yung mga pelikula na nagawa mo? Takot ako Huling Lalaki sa Bitayan, Reyna ng Bukawi, Bawal Malaswa, Anak Ka ng Ama Mo, with Paquito Diaz. Marami pa Nude City. Sino-sino yung mga natatandaan mo naging leading man mo? Ang una kong leading man si Ricky Davao, si George Strigan, Raul Aragon. Naging leading man ko din si Christopher De Leon sa sa TV, sa sitcom nilang Bad Bananas. Nakasama ka doon. Matagal ka rin doon sa Bad Bananas. Hindi, guesting lang. Pero dito sa mga pelikulang ginawa mo, may mga pagkakataon kasi na may mga lalaki nagtitake advance. Talagang hinahalikan kayo, kung kailan gasain o rapin, talagang tinutotoo at kung minsan nagkakaroon ng insertion. Paano mo ito naiwasan o anong ginawa mo? Yun nga, sabi ng direktor, kita raw yung kita sa camera yung plaster, gano'n. Gagawin ko ng paraan. At talagang naglalagay ka, ayaw mo talaga ng live? Ayoko. Kasi hindi natin maiwasan pag tumigas yung ari ng lalaki, tapos na ipasok, anong mangyayari sa akin? Di ba wala? Nakakahiya. Baski iiyak mo yan, tapos na. Yun ang iniwasan ko. Kung nagawa nila sa ibang artista yun, sa akin hindi pwede. Marami sa mga artista, particular na mga sexy actress, na bago mag-take at bago gumiling ang camera, ay pinagtitake sila ng drugs. Isa sa mga example dito ay si Brandy Ayala na nasiraan ng baet. At marami pa ring artista ang nagkukuwento na bago sila mag-take, umiinom ng gamot o umiinom ng alak. Sa'yo, ano ang ginagawa mo? O nararamdaman mong kahihiyan ay maibsan habang ginagawa mo ang pelikula at ikaw ay nasa harap ng camera. Lagi akong normal, hindi ako umiinom, hindi ako nagda-drugs, hindi, lahat normal. Pero naranasan kong mag-drugs, kasama ko yung mga co-actors ko. Kasi pag nagsushooting kami, pagkatapos ng take ko, pumapasok na ako sa kwarto ko. Doon nagre-review ako ng script. Then isang araw, niyaya ako na yung bang para daw nila. Yung, Jamming. Oo, para akong madre. Yung bang pagkatapos ng pasok na ako sa sa kwarto, ganun. Parang boring sila. Niyaya ako, pinatikim sa akin. Ako naman si tanga, tumikim. Ayun, doon nag-umpisa nag-drugs ako. Ano yung pinatikim sa'yo? Shabu. Hindi ko alam na yung shabu pala, maski maghapon kang nakatayo, nakikipag-usap, hindi ka napapagod. Yun, doon ko na hapon na, umaga kami nag-uusap, hapon na pala yung gano'n. Buti hindi ka talagang nagtuloy-tuloy sa droga. Kasi may kinakatakutan din ako, saka ayaw kong mapahiya ang pamilya ko. Lalo na sa daddy ko, military siya. Pero sa totoo lang, Bida, saan nang galing yung pangalan mong Bida Verde? At ano yung tunay mong pangalan? Oo.
Ang tunay kong pangalan, Catherine Rose Mejia. Bakit naging Vida Verde? Nagsushooting kami ng nene noon. Tuwing nagjo-joke si George Strigan, yung director, saka si Daria Ramirez, mga green jokes. Biglang papasok ako, mag-green jokes ako. Laging ganun. Tapos biglang sinabi ni Direk na, ikaw talaga, lagi kang bida sa kaberdehan. Vida Verde! Yun, doon nila nakuha yun. Kasi nagsushooting pa lang kami, wala pa akong pangalan, wala pa akong screen name. Sa showbiz, karamihan sa mga bagong artista ay nabubuli ng kapwa nila artista, minamaliit ng kanilang mga kapwa artista, partikular na yung medyo malalaki ng artista. Nangyari ba sa iyo yan? Madalas. Ayoko lang mag-ano na ng pangalan, ano. Ano yung pinakamatinding kwento na nabuli ka? Ano yung ginawa nila sa iyo? Hindi ako pinansin. Ano ko siya si Vida Verde, yung gano'n. Naririnig mo Naririnig. Ano reaction mo? Wala, tahimik lang ako. Nung araw, mahiyain ako. Hmm. Kasi nung high school ako, nag-aaral ako sa teacher namin, puro madre. Nag-aral ka pala sa ano. private school sa mga Oo. madre, tapos nag-bold ka. Oo. Ay, nagagalit na siya yung tatay mo. Oo, galit na galit. Ay, yung nanay mo, buti hindi nagalit. Hindi naman, wala naman siyang magagawa kasi siguro gusto rin niya mag-artista ako. Okay, balikan natin yung pambubuli sa'yo. Ito bang nambuli sa'yo actress ba o aktor? Actress. Nakikita mo pa ba sa showbiz? Yes. Bulong mga sa... Ay, sila? Binuli ka nila? Yung mas bata, paano ka binuli nung mas bata na may corona? May lumabas na chismis na girlfriend daw ako nung ama. Sabi naman nung reporter, basta sabihin mo no comment lang. Yun, no comment. Ganun lang ako. So, sino ba siya? Sabi niya, Ay, gosh, sino ba siya? Ganon magsalita yun. Sino ba siya? Hindi ko siya kilala. Ay, maganon ka yun. Pero gaano kasakit sa'yo yung ganun ka ng isang mas bata sa'yo na artista? Ang bata niya, tapos gaganunin ako, hindi naman niya ako kilala. Saka, bakit nakikinig siya sa hearsay, yung mga hearsay lang, di ba? Bakit hindi niya ako komprontahin dahil ba bold star ako? So, pinabayaan ko yun. Yung isa namang actress na veteranang actress na nanlait o nambuli sa'yo na hanggang ngayon ay napapanood pa rin po natin. Ano naman ang eksena ng pambubuling ginawa sa'yo? Ano kasi sa kanyang, yung kanyang ano, Oo. Tapos, ayaw niya sa akin. Kasi daw hindi ako marunong umarte. Palitan na nga yan. Yung ganun. Mainit ang ulo niya, ganun. ano ginawa mo? Walang, tahimik lang. So itong dalawang actress na to, hindi mo malilimutan sa Hindi, buhay mo. hindi. Dahil sila yun ang lait sa'yo. Ay, nako. Sa pagkulo, yung veteranang actress ay napapanood pa rin hanggang ngayon. Medyo na popolitika rin siya dahil meron siyang relative na nasa politika. Kaya naman lang mga tiga-ano. Oo, wala. Tapos na yun, magkaganda. Tapos, yun na. Parang mahusay na actress to. Sobrang husay. Initial pa. Initial pa! Oh my God. Huwag na. O sige, yung bata-bata naman actress na nambuli sa kanya, may corona ito, di ba? Beauty queen ito. At may anak na ngayon na mga dalaga. Oh, mga dalaga! Oh, ayun. Anyway, Bida, ano ba yung mga experiences mo nung ginawa mo yung mga pelikula nito katulad ng Katalik, katulad ng Desperada, ng Rosalie 19? Pag naghuhubad ka ba, hindi ka ba nakakaramdam ng pagkahiyari sa sarili? Hindi na, kasi hindi naman hubad lang ng hubad eh. Kasi may istorya eh. Tinatanong ko rin sa mga kamag-anak ko, okay naman, may istorya naman yun. Hindi basta ka na lang naghuhubad. Bida, sa tunay na buhay, ikaw ay isang bida. Bakit po naging bida ang isang bida? Siya po ay breast cancer survivor. Isang kwento sa buhay niya na kung ilang beses siyang nalagay sa bingit ng kamatayan. Ano nga ba ang tunay na dahilan? Bakit nawala? Na parang isang bula na naglaho ang isang bida berde sa showbiz world. Ano kinalaman ng pagkawala mo sa showbiz world sa pagkakaroon mo ng sakit? Unang-una kasi, nung nasa showbiz ako, wala pa akong nararamdaman. Pero nung nagkaanak na ako, doon ko naramdaman na iba na yung Pakiramdam mo. may bumukol na sa kilikili ko. Tapos, nung nagpa-mammogram kami ng mga kapatid ko, ako lang yung positive. Tapos, umuwi na ako dito sa probinsya.
Hindi mo na binalikan ng showbiz. Hindi na eh, hanggang ngayon. Buti hindi ka hinanap ng mga direktor, inoperang ka uli ng panibago. Meron namang nag-o-offer sa akin pero malayo ako eh. Saka marami namang artista, sabi ko. At tinalikuran mo ang showbiz. Kuwento mo naman sa atin, mga manonood, kung paano nagtagumpay ka sa pakikipaglaban sa kamatayan. Anong stages ang cancer mo at ano ang ginawa mo? Stage 3 na ako nung na-detect na may cancer ako. Kung ano yung sinasabi ng doktor, o ganito gawin mo, sinusunod ko lahat, hindi ba tigas ang ulo ko gano'n. Yung isa, di na ano na ako, na-operahan na ako. After 10 days, tinanggal yung Left, okay. Bakit? Sabi kong gano'n. Ba't di nyo pinagsabay? Wala na akong pera. Sabi ko, sana pinagsabay nyo na, di doble gastos. Yun ang sabi ko. Eh kasi daw kumalat yung cancer pag ganun. Di dalawa na natanggal. Sabi nung surgeon, graduate ka na sa akin, pero i-ano kita sa isang doktor, sabi niya. So, ano yun, sabi ko. Marami namang wig. Hindi ko pa alam na cancer ako ha. So, nung sinabi niyang marami namang wig, alam ko na na-cancer ako. Pero nung sinabi niya yun, iba na. Mamamatay na ako. Yun, nag-chemo. After ng chemo ko, kailangan ko na naman mag-radiation. Lahat yun, sinunod ko yung doktor. Kahit wala kang pera, kailangan mo mag-radiation. Walang pera, kasagsagan ng pagpapaaral sa mga anak. Isa sa mga kwentong hindi malilimutan ni Bida Verde ay kung paano siyang pumipila para makahingi ng gamot. Kung paano nagmamakaawa siya sa kanyang mga kaibigan upang makabili ng panggamot. Bida, i-share mo nga sa ating mga viewers ngayon, ano yung saktong ginawa mo? Pumunta ako sa PCSO, pumila ako doon. Nakilala naman ako ni Anulig Morato. Manuling Siya Morato. yung ano noon doon. Nabigyan naman ako ng cheque para pang ano. Tapos kay Governor Tony Pet Albano, pang gamot-gamot, gano'n. Yung sa radiation naman, yung isa kong kaibigan na talagang hindi ko siya kilala, tumawag. Sabi niya sa akin, hello, parang Mama Mary ang boses. Hello, sabi niya, Kati ba ito? Oo, bakit? I-check mo yung bangko, sabi niya, nagbigay ako ng 100,000. Sabi niya, sino ba ito? Basta i-check mo. Huwag mo nang anuhin, sabi niya sa akin. Pero matagal 3 weeks bago ko chinek. Nung nagpadala yung tatay ng anak ko, saka ko na-check na. Meron pala. Meron. Hindi lang gulat mo. Totoo nga, sabi ko ano. Di tinawag ako, nag-thank you ako, umiiyak ako, thank you. Magpaano ka na? Mag-impake ka na, mag-radiation ka na. Nalulumpo na ako noon. Pumunta na kami ng anak ko sa St. Luke's. 10,000 a day yun, 33 days. Ang mahal, no? Oo. Sa mga artista, sa mga producer, sa mga kaibigan mo sa showbiz world, may mga tao bang naging bahagi ng iyong paggaling? Daria Ramirez, Governor Daniel Fernando, di ba, ng Bulacan. Maria Isabel Lopez, Jobert Socaldito, Boy Abunda. So ano ang na-realize mo pagkatapos kang tulungan ng mga taga-showbiz at ng iba pang mga kaibigan mo? Meron pa rin nagmamahal sa akin, siyempre. Kasi gusto nila gumaling ako. Kanina po, habang po kami ay nasa palengke, ay napadaan po kami sa ilang bilihan na mga hotdog, tosino, ay agad niya sa akin sinabi, Morley, huwag kang kakain yan. Bakit po? Preservatives yun eh. Maraming ano yun, chemical. Bawal po ba iyon sa mga may cancer? Hindi lang sa may cancer. Dapat iwasan mo yun. Maski wala ka pang sakit. Kasi yun ang nakaka-cancer eh. Pero ang sabi sa akin ng doktor, pwede kang kumain pero huwag madalas. Twice a month. Pwede. Tikman mo. Kung dati kumakain ka ng isang buong lechon, o gawin mong 1/4. Kaya pala gumaling ka. Yes. Ano feeling ng isang cancer survivor? Parang bagong tao ako. Yung Parang bagong panganak ka. oo, na eto ako, bagong buhay. Kailangan magpakabait ka. Pero minsan, maldita din ako siya. Di ba nagkaroon ka ng cancer? Di ba pumasok sa isip mo na, teka muna, baka pinalo ako ng Diyos? Baka napagsabihan ako ng Diyos? Dahil yung ginawa kong pagpapasexy? Pumasok ba sa isipan mo yan? Hindi. Ang ano ko, baka pinalo ako ng Diyos kasi nung nag-aartista ako, medyo nakalimutan kong magdasal. Talaga? Bakit mo nakalimutan magdasal? Sa sobrang busy ko siguro. Hindi na ako nagsisipan. Pupunta man ako sa
simbahan, hindi ako humihiling. Andun lang ako. Nandun ka sa simbahan pero yung presence of mind mo wala. Wala. Sa tuwing ikaw ay nagdarasal ngayon, ano yung sinasabi mo? Ay lagi kong binubulong yung pamilya ko na gabayan kami at saka patnubayan niya kami, bigyan niya kami ng lakas ng pangangatawan para magampanan namin yung trabaho namin ngayong buong maghapon at saka ilayo niya kami sa disgrasya at sa masamang karamdaman. Kung babalik ka ng nakaraan at naranasan mo na ang mga sakit, hinanakit, mga problema sa showbiz, gugustuhin mo bang maging isang bida berde ulit? Oo, parang namimiss ko rin pagiging artista, ganun. Saka wala namang masama. Ang babaguhin ko lang yung mga masasamang bisyo. Na hindi mo gagawin, Oo, na hindi mo titignan. Oo. Lagi kong pinagpapasalamat sa Diyos na, ay, mahal pala ako ng Diyos. Ipinagpapasalamat sa Diyos bago matulog. Ipinagpapasalamat mo rin ba sa Diyos na ang lahat ng anak mo ay nakapagtapos? Oo naman. Ano mga tinapos nila? Sino-sino sila? Yung isa nursing, Mona Lisa. Si Mona Lisa. Tapos yung isa naman, hindi ko masabing nakatapos. Nag-college naman siya, kaya lang, napasabak siya kaagad Sa trabaho. trabaho. At least may At- magandang trabaho. At yun noon, yung kilala ni Jobert Socaldito na nag-dancer, na ngayon nasa Japan para yung business. May business na. Ay, sumunod mong anak. Flight stewardess. Ay, napakaganda nito, in fairness. Ano yung nangyari sa unang boyfriend mo? Patay na. Yung sumunod. Patay na. Aray ko! Patay na! Totoo! Totoo, patay na ako. Yung pangatlo, Ayun, buhay pa. Hindi, asawa na ngayon. may kasama na ng iba. Kasi yun nga, nagka-cancer na ako. Bawal daw ang sex. Ibig mong sabihin, iniwan ka na dahil lang sa sex. Hindi, ako nang iwan. May usapan kami na, kasi bawal ang sex sa may cancer. So, isa pa, nahiya na rin akong makipag-sex dahil wala akong suso. Isa pa yun. So, Sorry po sa mga breast cancer dyan. Hindi ko po namin kayo pinagtatawanan na. Kaya lang, kanina po may kwento ko lang po sa inyo. Habang nagbibihis si Bida, nasa tabi niya ako. Sabi ko sa kanya, ano yung sinusuot mong bra? Sabi mo, may pa naman yung bra mo. silicone. May Oo, silicone. mabigat. 2 kilo to. Ang sabi ko, paano magiging mabigat yan? Wala naman laman. Sabi niya sa akin, hindi, may laman May to, yung laman. silicone. So, ibig sabihin, meron ngayon yan. Mabigat talaga. Hawakan mo kasi. Ay, oo, parang meron, no? Ano nakakabit lang sa bra to? Oo, sobra. Hindi ka ba pwede magpalagay ng silicone? Tagta na ako. Hindi ko na kailangan. Anyway, wala ka bang bala bumalik sa showbiz world? Diyos ko, maski gustuhin ko kung wala na makukuha. Ewan ko, balak ko pa rin. Gusto ko pa rin maski maging lola, ganun. Makaarte lang ako. Okay pa rin daw kay Bida na bumalik sa showbiz world kahit maging lola. Kahit na anong role. Eto nga, machismis ko sa inyo. Si Bida pala, may mga ginawang pelikula na hindi siya binayaran. Ano to? Kaya hindi ako nabayaran kasi na-shelve yung pelikula. Yung Diary of Vietnam Rose, hindi rin napalabas. Kasi syempre kulang sa budget. At saka isa pa, kaibigan ko naman yung producer. Hindi ka rin nabayaran noon. Hindi naman ako nag-ano na. Kaya okay na lang yun. Tapos yung isa naman, pakiusap din. Yung takot ako syempre Nora Honor. O kausapin ka ng director, gusto mag-guest. Kaya lang walang budget. Wala rin budget yun. Kahit na token man lang. Wala. Gusto mo lang talaga maging artista. Kahit na libre. Oo. At sa katunayan, may gagawin kang pelikula. Oo, katulad niyan, may inalok sa akin na maganda naman. So sabi ko, basta bayaran niyo yung mga artista, okay lang sa akin. Wala ka na namang bayan dito. Sabi, meron naman daw pag nakapalabas na. Pang napalabas na. Pero habang ginagawa yan, wala kang bayad Wala pa. pa. Paano kung hindi kumita? Pero ba ang kalagayan ng isang taong mahilig maging artista, pero hindi pinagpapala? Malungkot siyempre. Hindi ka naman pwedeng magsaya. Bida, ano na lang ginagawa mo rito sa Isabela? Wala. Magluto, kumain, mag-alaga ng mga aso. Minsan, nagmamadyong, hihintay ng Ang supply. ng supply. Pero mapangalat ka dahil may mga anak kang tumutulong sa'yo. Actually, isa lang yung anak kong tumutulong sa akin. Yung flight stewardess. Saka yung isa kong kapatid na nasa Alaska na tomboy. Ano pangalan ng kapatid mo yun? Jan. Akala ko lalaki.
Hindi tomboy yun. Meron jowa. Pilipina din. Buti ka hindi ka niligawan ng mga tomboy noon. Marami. Nagkaroon ka ng jowang tomboy? Hindi, pero hindi ko naranasan magjowa ng tomboy. May mga nanligaw na siyang tomboy. Meron. Hindi ko alam na nililigaw sa akin. Ang akala ko, barkada. Hindi ko alam, pinagnanasaan na pala ako. Ngayon ko lang na-realize nung matanda na ako. Ay, ganun pala yun. Yung kasama ni Rosemary Hill no, dinadala ako sa Baguio. Pero walang nangyayari. Sino mga naging best friend mo o mga kaibigan mong artista na hanggang ngayon ay active in showbiz? Daria Ramirez, Maria Isabel Lopez, di ba? Mhm. Si Lisa Lindogan, Mirna Castillo, marami din. Ano reaction mo? Kaibigan mo naman si Daria Ramirez na parang may problema sila ngayon ni Joey De Leo na parang dinidedma siya na parang walang financial support. Ay, matagal na! Matagal nang dinededma ni Joey De Leon sa Daria. Ewan ko kung nagdededmahan silang dalawa. Pero sa tingin mo, tama lang na hindi bigyan ng financial support ni Joey De Leon si Daria gayong nagkaroon sila ng relationship, may anak sila. Ayun ang hindi ko alam. Pero noon, ano yung mga kinukwento mo? Sabi mo matagal nang hindi Oo, sinusuporta. kasi wala na sila eh. Matagal na silang hiwalay, di ba? Pero sa personal life nila, hindi ko alam. Kailangan. Bilang isang kaibigan, ano reaction mo kay Daria Ramirez na parang naghihirap ngayon? Naghihirap pa ba yun? Napabayaan? Naghihirap pa siya? Ay, hindi ko alam. Kasi nung last na nagkita kami, binigyan pa niya ako ng 5,000 bago mag-pandemic pa. Isang kwento pa rin na babalikan natin sa buhay ni Bida Verde. Ito yung kwento na may kinalaman sa kanyang love life na nakaloloka. Nakakabaliw! Ano yung kwento na yun? Hindi ko naman alam na sila. Ni actress. Na may edad na. Oo. Very close kami noon. Niligawan ako nitong... Actor politician. Alam na niya. O, hindi pa. Tapos galit na galit sa akin yung actress. Oo. Hello ate, ganun ako. Nagalit. Umalis ka rito. Yung ganun. Di, nagtataka ako. Hanggang sa umuwi na kami. Pero sinagot ko na yung actor. Naging kayo na nung Naging actor. kami na. O, tapos? Eh, nandun na nga kami. After ilang years, may reunion kami. So sabi ko, ate, pasensya na, hindi ko naman alam na kayo. Totoo naman eh, hindi ko naman alam. Doon kami naging close. Bulong nga sa akin yung pangalan ng actress. Yung controversial ngayon yun, ha? Eh, yung lalaki. Uy, mataas ang posisyon yan. Pero sa totoo lang, sa dami-dami na in love kay Bida Verde, ay sindami rin nun ang kanyang sakit at karamdaman ngayon. Oo, nakalungkot, di ba? Pero yun ang katotohanan. Ano yung mga sakit mo? Breast cancer survivor. Wala na akong gallbladder. Then, heart fake. May Oo, may sakit sa puso. Pero tingnan mo naman ako, halata bang may sakit. Lahat tayo nawawala sa mundo. Gaano ka kahanda? Ay, handang-handa na ako. Paano pinaghandaan? Nung una, hindi ko matanggap. Tapos hanggang sa, syempre, mapapalapit ka sa Diyos, yung kinakausap ko ang Diyos. Yun, doon lang ako humuhugot ng lakas. Ipinaintindi sa akin na lahat naman tayo mawawala. Para sa'yo, ano ang buhay? Ang buhay, mahalaga. Masarap ang buhay kung kasama mo ang Diyos. Para sa'yo, ano ang kamatayan? Yun na ang dead end. Para sa'yo, ano ang pakikipaglaban sa sakit? Dasal. Ano ang pakikipaglaban sa buhay? Dasal pa rin. At mahalin mo ang binigay na buhay sa iyo ng Diyos para mapaglabanan mo ang buhay. Para sa'yo, ano ang kalungkutan? Pag nalilihis ka ng landas, mawawala lahat, pati mahal mo sa buhay. Yung mag-isa ka na lang. Yung hindi mo na nararamdaman na yung puso mo baliwala na lang. Ganun. Hindi mo na maramdaman yung pagmamahal. Bilang isang ina, sino si Bida Verde? Minsan meron din akong pagkukulang sa mga anak ko. Pero lahat ng kayang gawin ng isang ina, ibibigay ko lahat kahit na ipaglaban ko yan. Basta maalagaan ko yung mga anak ko. Maging mabuting tao. Bilang isang anak, naging anong anak ka ng mga magulang? Pasaway na minsan, tahimik na maldita, pero mapagmahal naman. Saka selosa. Ang dami-dami na po nating lalaman. Ang dami-dami na po naming napagkwentuhan ng isang Bida Verde na minsan isang panahon ay naging laman ng ilusyon ng maraming kalalakihan na kinainggitan ng maraming kababaihan. Ang kanyang ganda,
ang kanyang kasariwaan, ang kanyang kaseksihan. Sino mag-aakala na ang isang bida berde ay narito ngayon sa Isabela? Isang normal na babae, isang normal na nanay, na nanahimik at tinalikuran na ang showbiz world. Wala ka bang pinagsisisihan sa pagtalikod mo sa mundo ng pelikula at telebisyon? Hindi ako nagsisisi kung bakit ko tinalikuran ng showbiz. Mas masarap mabuhay pag naging private ka eh. Sa showbiz kasi, magulo. Andyan lahat ang tukso. Andyan lahat ang kalukutan, kaligayahan, lahat-lahat. Andyan na. Gaano ka kasaya ngayon? Ay, sobra. Ang saya-saya ko dahil yung anak ko lumilipad. Oo, di ba? May flight stewardess ka na, meron ka pang mga negosyante sa Japan. Masasabi mo ba na swerte kang tao? Sa ngayon, oo, maswerte ako sa mga anak ko, sa mga kapatid ko. Sa mga kaibigan na nag-iisip, kumusta na kaya si Bida Berde? May isang mensahe ka ba o huling mensahe para sa iyong mga fans? Ang masasabi ko lang, eto ako ngayon, masaya at healthy. Lagi ko kayong naaalala. Sana maibalik na yung dating Vida Verde na sexy pero hindi na pwede. Kaya hanggang ilusyon na lang ako. Kung noon nag-iilusyon sila, ako naman ngayon nag-iilusyon na sexy ako. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga kaibigan dyan sa abroad na patuloy na sumusuporta sa mga kaibigan din natin dito sa Pilipinas. Thank you so much! Dahil patuloy na tumataas po ang bilang ng aking subscribers and of course, ng aking mga viewers. Kung wala po kayo, wala po ako sa kinalalagyan ko ngayon. Utang ko po sa inyong lahat kung ano man ang meron ako. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, Mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. di ba naman? Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.